Yan. Tapos kalaunan, naging museum ito at hinawakan ng local government. So kita nyo yung ibang parts ng simbahan, no? Ayan, no? Coral, oh. Coral stone, no? Pero may iba hindi na, oh, no? Kasi syempre nakailang restore na. Okay, so we just arrived here at Panglao Airport. So medyo makulimlim lang dito, no? Okay, so iniintay ko yung sundo natin. Ito na yata yun. Ito na pala yung ating service. Sir, thank you. Okay, so nakarating na nga tayo dito sa Bohol, mga ka-Ichibero. And nandito tayo mismo sa may Panglao. So alam nyo ba, mga ka-Ichibero, nung mga 2 weeks ago nagpost ako sa Facebook na ako nga ay pupunta dito sa Bohol. So nakakatuwa lang kasi ang dami sa inyo mga nagsuggest na mga lumang bahay na pwede nating mapuntahan, and marami sa inyo ang talagang natuwa na tayo ay pupunta nga dito sa Bohol. And isa na nga dito si Sir Ferds. Isa si Sir Ferds na nag-comment sa akin na nag-offer siya sa akin kung gusto ko na kunin siya para meron akong service sa mga lugar na pupuntahan ko rito sa Bohol. So eksakto, ang galing ng timing mo, Sir Ferds, ano? Ayan. So sa mga pupunta dito sa Bohol at naghahanap kayo ng service, medyo mahirap makakuha ng taxi, ano, sir? Yes, ano? Tsaka wala ring Grab dito, Grab, no? So kung pupunta kayo dito, pwede nyong i-message si Boss Ferds. Lalagay ko na lang yung number niya dito sa sa screen para makontak nyo, just in case na magawi kayo dito sa Bohol. Ilang araw na umuulan dito? 4 na araw na rin, sir. Laging ganito? Oo. Oh. Iinit ng Tapos iinit na mga ilang oras, ganyan. Tapos mamay didilim na lang. Parang sa Manila lang din pala. Daan muna tayo ng simbahan ng Panglao. Panglao Island. So kakarating lang natin dito sa Panglao. So nag-lunch lang ako, tapos dumiretso na ako dito sa simbahan ng Panglao. Ayan. May event. So kita nyo yung ibang parts ng simbahan, no? Ayan, no? Coral, oh. Coral stone, no? Pero syempre hindi na yung buong ay coral stone pa rin. Ayan, no? Coral stone, sir, oh. Yes, sir. Pero may iba hindi na, oh, no? Kasi syempre nakailang restore na. At least may nakikita pa rin tayong mga coral stone sa harapan ng simbahan ng San Agustin, Panglao, Bohol.
Wow. Ganda rin ng simbahan ng Panglao, ano? Usually naman kapag mga ganito, kapag tabi ng simbahan, bahay ng mga pare o convent. Pero ngayon, isa ng eskwelahan, sir. Yes po. Eto mga to. Ayun, bulan na. Yung watchtower, yun yung pupuntahan natin. Pwede ba umakyat dun, boss? Pinagsirado na po, sir. Sarado na. Para ma-preserve po siya, para ano na. So, ito yung tower dito nga sa tabi ng simbahan ng Panglao. Pero nung lindol noong 2013, hindi ito nasira, sir. Yes, yung simbahan lang, ano, ayan, hindi raw ito hindi daw siya nasira. Pero ngayon, hindi na tayo pwedeng umakyat sa taas kasi close na siya. Dahil pinipreserve nila yung structure. Pero before daw, umaakyat daw yung mga turista dito. Grabe. Ayun o. Manggabantayan ng Bohol. Panglao, Bohol. So wala na, sir. Hindi na tayo makakapasok. Oh, wala na nga. Hanggang dito na lang tayo. Diba? So ito naman lumang ark dito nga sa simbahan ng Panglao. Ayan o. So itinayo siya 1850. May nakasulat sa taas eh, oh. Anyo de 1850. So itinayo siya taong 1850, no. So dito nga sa Panglao Island, ayan, meron tayong mga madadaan ng mga lumang bahay. Yun yung papakita ko sa inyo para meron kayong idea kung ano yung mga lumang bahay dito sa Panglao, Bohol. Ayan. So hindi na tayo bababa, ha, hanggang dito lang tayo sa loob ng sasakyan. Tingin-tingin tayo. Ayan o, ito. Mga simple lang yung mga bahay nila rito. O, tapos ito, ayan. Ayan po. Pero may nakatira, oh. No? Simpleng-simple lang. No, sir, no? Oh. May ilang mga sirana. Ito, ayan po. Diba, mga simple lang yung mga ancestral houses dito sa Bohol. Hindi siya yung kagaya ng mga mansion na madalas nating mapuntahan sa ibang mga lugar. So, papunta na tayo ng Tagbilaran kasi doon ako naka-check-in. So, mga 30 minutes, boss, ano? Yes po. Ang biyahe natin papuntang Tagbilaran. Ito po, oh. So, diba? So ito na yung Tagbilaran City. Yes po. Bahay ni Carlos P. Garcia, ano? Ayan, tapos nirentahan ng local government
naging museum. And then nitong March 2024, binawi na ulit ng mga Garcia, ng kamag-anak o ng anak ni Carlos P. Garcia ang bahay. So yung mga gamit ng museum, yun lang yung kinuha ng local government. Pero yung ibang mga gamit dito sa bahay na pag-aari ng mga Garcia ay naiwan naman dito sa loob ng bahay. So mula dito makikita natin yung initial, Carlos P. Garcia. Okay, so nakiusap lang ako dun sa nagbabantay dito sa bahay kung pwedeng kuhanan ko lang itong harapan ng bahay nila. Ayan, pero hindi tayo inalaw na pumasok sa loob ng kanilang bahay kasi ayaw ng mga may-ari. So kapag ito na-restore at muli nilang binuksan sa public, ayan, pwede na daw tayong makapasok. Pero kailan pa kaya yun? Siguro mga 2 years from now? Ayan, hindi natin alam. Okay, ayun yung marker. So dati meron siyang Cafe Kaloy Coffee Shop, pero ngayon wala na. Ayan. So meron dito sa tapat ni sa tapat ng bahay ni Carlos P. Garcia. Pero ito daw dating eskwelahan, PMI. Pero ngayon isa ng bodega daw. Tingnan natin. Ayan. So naging PMI school siya noon. Madam, salamat. Okay, tapos mula dito, meron ding isang lumang bahay. Pero ito sa attorney daw. Ito. Ito po. Ito. Ayan o. Ayan, Attorney Lacerna ang may-ari ng bahay na ito. Okay, so nandito nga tayo sa Carlos P. Garcia, mga ka-Isyubero. Ayan. So daan tayo ng Tagbilaran Cathedral. Ayan. Alam niyo, maraming beses na ako nakapunta rito sa Bohol, Tagbilaran, Panglao. Pero usually nag-i-stay kami sa mga resort. Ayan, pero dito mismo sa city, first time ko Ayan. So comment nga kayo ng mga restaurant, mga authentic na restaurant na Pilipino ang siniserve nila, Filipino food. Kasi karamihan nakikita ko rito sa city ay mga restaurant na nakikita ko rin naman sa Metro Manila, And comment kayo kung ano yung mga suggestion nyo na mga restaurant. Ito na yung Tagbilaran Cathedral. Ayun. Okay, so ito yung plaza. Mag-alas 6 na ng hapon, mga ka-Isyubero. Actually gabi na. Nakakatuwa makakita ng mga lumang Capitol Building. Kagaya nitong Province of Bohol Capitol Building na ito. Kita nyo? Well preserved, di ba? Hindi kagaya sa ibang lugar na tuluyan na siyang na-abandon. Especially yung nasa Pasig,
Okay, so nandito nga tayo sa J. Borja mga ka-Itubero. Ayan, mula rito makakita pa rin tayo ng mga lumang bahay, ano. Diba? So diretsohin natin ito, pakita ko sa inyo kung saan ako naka-check-in. Lakad tayo dito. Baybayin natin itong J. Borja. J. Borja Street. So ito luma rin, oh. So dito ako naka-check-in mga ka-Itubero. Ito yung tinatawag na Oasis Lodge o Balili Heritage House. Ayan. So isa ito sa mga declared as a cultural property dito nga sa Tagbilaran City.